na ang gobyerno ni Bangag ay mismong ipagsabwatan dito sa mga gumagawa ng peking pera sa rekto. Grabe, I don't know kung narinig nyo na. Pakinggan muna natin. Ang dami naman. Lahat yan. Ang dami rin pong nag-aabogado sa social media. At meron pong mga totoong abogado na hindi naman nakakaintindi ng law enforcement. Nagsasabi, nakakatawa minsan yung mga momento pagkain sa Google Money na ginagawa na sasabihin na si Atty. Guanzon, lawyer yan, galing na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan gumawa ng 75 million? O di ba naka-freeze yung account? Ganyan guys, sino ang plano politika? Yung pong pera na yun, sa recto mo ginawa, maganda yung pagkakagawa. At least may already been decided by the Supreme Court na pwede gumawa. Yung pera daw na ginamit nilang mark money, actually hindi mo pwede gamitin mark money kasi peke, maganda ang pagkagawa sa recto. Pakinggan. Doon ako sasabi mo, doon kasi ito pong pera, pero nalusong na pera. I-NBI po na-provide yan. Ang totoong pera po ng 50,000, ng NBI din po na-provide. Kaya po mayroong heritage fund, confidential funds, at law enforcement agency sa mga operation po yan ginagamit. Wala man din naman sa... Okay. Huwag natin tapusin kasi sinamaling si Matibag. Nakita niyo naman yung pagiging arrogante niya. Ang dami mga viral videos dyan. Kung anong may mga hawak siyang mga paldo-paldong pera. Pag nagbabayad sa restaurant, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pera yun. But ganun pa man, ang pag-uusapan natin dito, ito pa rin yung kaso ng ni Mabanta at mga kasamahan niya na di umano ay nag-extort ng pera. Ako, hindi ko kinakampihan yan si Mabanta at hindi ko na rin kinakampihan si Matibag kasi pareho lang naman silang tibag. Diba? Ang punto de vista natin dito, number 1 point, so viral naman itong kwento na ito, ang pag-extort di umano ng pera ni Mabanta at ng kanyang grupo kapalit ng hindi niya pagpapalabas ng video na di umano kinasasangkutan ni Tambaluslos. Ang daming puntos dito mga kababayan eh. Alam naman natin na ang mga mastermind, punot dulo nito pagnanakaw sa Kabanambayan. Ang mastermind ng pagnanakaw sa mali-malitang pera ay si Bangag, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaluslos. Yan ay in-expose ni Zaldico. And now, ngayon mga kababayan, here's the thing. Nakisabay, according din sa mga balita, si Mabanta sa maleta gang. Ibig sabihin, nakisabay, kung ako naniniwala ako na posible talagang may extortion. Hindi porket naniniwala ako na may extortion na naganap ay kumakampi tayo kay Romualdez. Pare-pareho lang sila. Dahil kung totoo na si Romualdez ay papanagutin ng Bangag na presidente ng pinsan niya, bakit at large pa siya? So bakit nakakalaya pa siya? Puro lang house show, puro kaputahan lang ginagawa ng administrasyon na ito para ilihis ang mga issue sa lipunan, sa mundong ginagalawan ninyo dyan sa Pilipinas, na ang tunay na magnanakaw, ang tunay na nagtransport ng pera ng bayan ay ang Marcos administration at ang Bangag administration. Inamin ni Matibag, okay, na tumitibag, diba? Tinitibag, alam nyo yung ang tibag sa Ilonggo, binabaluktot, okay? So, binabaluktot ang batas. Dahil nga nagtanong si Atty. Guanzon, di ba? O akala ko ba, naka-freeze ang pera ni Tambaluslos. Bakit siya nakapag-produce ng 75 million pesos na hinihingi, di umano, na as extortion money ni Mabanta. Ang eksena natin dito, narinig natin na pinapaliwanag ni Matibag na sila daw ay gumamit ng pera at maganda ang paggagawa ng pera sa recto. Dito ngayon, mga kababayan, papasok ang picture na inamin mismo sa bunganga ng Bangag administration na ang NBI na talagang sila ay nakikipagsabwatan sa mga illegal na mga tao o mga illegal na pagnenegosyo katulad niyang paggagawa ng peking pera na ginamit nila sa kanilang entrapment, di ba? Ay, ngayon, ang
question natin, ano ang credibility una ng Bangag administration, ng matibag na ito, na yun ang maniniwala ang taong bayan sa kanila. Umamin siya na sinasabi niya, imagine mo, fake ito, counterfeit money, illegal yan. It's like promoting, parang ina-advertise pa niya na, pinagawa namin yan sa recto, maganda ang pagagawa niyan. So, ibig sabihin, mga kababayan, na ini-encourage mo ang taong bayan, yung mga taong nakikinig, yung mga mambubudol katulad nila, ay, maganda pala ang paggagawa ng pera sa recto. Pupunta nga ako doon, may nagagawan pala doon. Sa Amerika, kung nanonood kayo ng mga crimes, nagbabasa lang kayo mga law enforcement, ang ginagamit nila yung tinatawag na parang paper money sa atin or prop money na may nakalagay copy. When you go to Amazon, nakikita yan, pwede kang umorder ng US dollars. I just don't know kung meron dyan sa Pilipinas yung mga peking. And not peke, play money or prop or props money gagamitin mo. So hindi po pwedeng sasabihin ng head of NBI na okay lang, na ini-encourage niya, pinagmamalaki pa niya, na ang ganda ng paggagawa ng counterfeit or fake money diyaan sa recto. Mayroong batas na nagbabawal na makikipag-transaction ka or gumawa ka ng peking pera. Ang problema sa Bangag administration, yung pag-deliver nila ng balita. Hindi naman nila sinabi yan nung unang fake na nahuli si Mabanta na tinanggap ng grupo niya ang worth 75 million na sa maleta. Hindi naman nila kung naging honest to goodness sila. Sinasabi nila doon sa balita, actually, mga kababayan, ako si NBI, tibag ang utak, ginamit namin ang play money, ganyan-ganyan, nilagyan namin yung maleta or bakante yung maleta, nagdala lang kami ng mga certain amount para magamit namin sa mark money. Niloloko na naman tayo, mga kababayan. Niloloko kayo, binubudol kayo, kasi nga lumulusot sila. Kasi yung unang palabas ni Matibag at ng Bangag administration na legitimate yung 75 million na paunang binayad na supposedly na ibabayad sa extortion, allegedly, extortion ni Mabanta sa kanila. So dahil pinuna ni Attorney Guanzon, na saan kayo kumuha? Siya yung unang nagpuna doon Akala ko ba naka-freeze yung account ni Tambaluslos? Bakit kayo may ganyan-ganyan? So ngayon, nagpalusot sila ngayon na sinasabi, ginagawa pa tayong si Guanzon pa ngayon at tayo mga netizens. Ang masama kasi nagko-conclude ka agad tayo na bakit naka-frozen yung account niya. Tapos bigla silang gagawa ng script, panibagong script, na ito ay gawa sa recto. Illegal yung kanilang ginawa. May pananagutan sa batas at ini-encourage ang taong bayan na pumunta sa recto. Sikat na naman ang recto sa mga kapiki-pikian. Dapat nga wala na yung recto Dapat nga mismo itong NBI ang humuhuli dito sa mga gumagawa ng mga peking pera o counterfeit na pera o mga tawag nila budol na pera. Pero bakit sila nakikipagsapwatan, nakikipag-usap na gumawa ka nga ng magandang pera, yung talagang halata na, hindi halata na, na fake? Imagine, ito yung namumuno sa inyo, mga kababayan. So, pwedeng gamitin ng legal defense yan, actually, ni Franco, which is nakikita ko, yung interview ng kanyang lawyer na kesyo, wala daw crime, wala daw ganito, pwedeng gamitin yung legal defense na, eto, tignan nyo, mismo ang NBI ay lumabag sa batas na gumamit sila ng illegal na illegal na pera o fake na pera, di ba? So pwede nga yung questionin niya ng depensa ng nasasaktal, kumbaga, ni Mabanta, na itong ginagawa nyo, nag-manufactured lang kayo, nag-manufactured kayo ng ebidensya, di ba? Or nag-fabricate kayo ng istorya, which yan ang pinapalabas ni Mabanta, na set up lang ito. So yun yung nakikita natin, mga kapalaga. So set up lang ba ito? Entrapment? Or ano ba talaga ang katotohanan dito, mga kababayan? Kasi hindi pwede. Ang gobyerno ngayon, ang Bangag administration, so nag-i-instigate sila sa inyo. Lalo na ngayon, nagigipit ang taong bayan. Diba? Hindi naman lahat tayo pare-pare ng iisip. Nag-instigate si Matibag na you go to recto at magpagawa kayo ng peking pera. Kung sa bagay, doon din naman gawa yung diploma ni Bangag. Sabi ng mga kakamping, doon gawa ang diploma niya. Ano ang magiging depensa ni Franco at ng grupo niya? Diba? Pwede sabihin ako,
Di ba? Ito'y gumamit na sila ng peking pera. Paano mo papaniwalaan ito? Peking ka lang pera. Kung talagang legitimate yon, tama naman yung punto na kung nireport ni Tambaluslos na ito, imimit ko si Mabanta, ganyan-ganyan. So, kailangan natin magkaroon ng mark money. Mga kababayan, pwede naman talagang hindi sila magdala ng 350 million or 75 million eh. Sabi ko nga, magdala lang sila ng certain amount. Pero dapat maliwanag yun sa first day ng kanilang press release ng NBI. Kaso ang press release nila, may bit-bit silang ganong certain amount. So, nung nasilip ni Guanzon at ng iba pa, ang sabi nila, ay, hindi, budol money lang yun. Ano yun, pinagawa namin sa recto. Yung kasinungalingan, lalo nilang nanganganak. Akala nila okay lang sabihin. Akala ni Matibag na okay lang yung sasabihin niya na peke, bawal na bawal yan. Sabi ko, bawal na bawal sa batas yan. Pwede na sinabi na, kasi play money lang yun. Props namin. Or, pwede talagang walang laman ng maleta kasi nga, naka all set up na sila. 'Di ba? Nahuhulihin nila si Mabanta. Nakata ninyo? Ang punto de vista dito, dapat makikipag-ugnayan din sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwedeng ganoon eh. Let's say kung kailangan talaga nila ng pera, pwede manghiram sa Bangko Sentral ng Pilipinas. I think tama naman yun dahil syempre, kung legitimate ito, Bangko Sentral ng Pilipinas, sabi nga niya, yung mga confidential funds daw ng gobyerno, yun daw ang ginagamit. Yun naman pala eh. Bakit ka pumunta sa recto? Pwede mong gamitin yung mga ninakaw ni Bangag, ilagay mo muna sa maleta, ninakaw ni Lisa Tanas, ninakaw ni Sandro, or pumunta ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Hoy, Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan namin ng 75 million as smart money laban dito kay Mabanta. Pero mas pinili na talagang nalulubog siya sa kanyang kasinungalingan ang pumunta sa recto at magpagawa. Mga kababayan, nakikita nyo na kung gaano katarantado itong si Matibag at itong Marcos administration, Bangag, Lisa Tanas, Araneta, Romualdez sa pagpapagawa ng mga kwento at paggamit ng kasinungalingan at mga illegal na operasyon nila gamit ang illegal o peking pera. Ini-encourage nila ngayon yung mga holdupper, mga kidnapper, yung mga lulong sa sugal na nangakyat bahigang dyan, mga kababayan, na pumunta sa recto at magpagawa nitong perang ito. Gusto pa nila ngayon siguro, I don't know, pumunta kayo dyan sa recto, kayo dyan may mga vloggers, mag-cover kayo, pumunta kayo dyan at magtanong-tanong kayo saan ba dito makapagpapagawa ng pera. Gagamitin ko lang as optics sa vlog ko or sa props. Sa vlog ko kasi sinabi ng NBI director, nagpagawa daw siya dito. Paano ka magpapatupad ng batas? Ikaw mismo lumalabag ka sa batas. At kung yung pinapagawa mo, let's say for example, nagpagawa ka ng pera, counterfeit yun. Dapat nakasulat yun, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, nakalagay play money or prop or copy. You go to Amazon, pagtingin-tingin kayo dyan, nakasulat yan yung copy or props lang, kumbaga. Kung nagpagawa ka na parang totoo, sabi niya, maganda to ang maganda yung gawa, parang totoo. Counterfeit. Kaya dapat talaga itong mga ito, sabi ko nga, yan, sa process ko. Kung itong mga hinayupak na ito, dapat talaga wala sila sa gobyerno. Hindi ka pwede magpagawa ng peking pera, mga kababayan, dahil mayroong batas na nagbabawal dito. Hindi porket para sa operasyon nila, may entrapment chucho na sinasabi nila, ay okay lang dahil sila ay NBI. Dahil sila ay, siya ay chief ng National Bureau of Investigation. So, okay lang magpagawa ng counterfeit. Pag ordinaryong tao, huliin? So, pag sila, dahil nasa gobyerno sila, okay lang yung kanilang mga criminal act. Itong mga hayop na to, kahit na bawal sa batas o unconstitutional, pagbali and everything, conspiracy, pakikipagsapwatan sa gumagawa ng pera, dyan sa recto na yan. Sino yan? Sino yung nag-business na yan? Sino yung supplier ng pera niyan? Imagine nyo, kung yan ay magandang pagkagawa base kay Matibag, pwedeng gamitin yan at i-circulate yung mga yan dahil budol talaga yung gobyerno na yan. Kung magandang pagkagawa, pulidong-pulido ang pagkagawa, pwede nilang gamitin yan at marami na naman ang mabibiktima. So, ini-encourage ni Matibag ng Bangag Administration, kumbaga pinipatronize niya, kumbaga na, sinasabi niya na tangkilikin natin ang negosyo ni illegal chuba-chucho sa recto
Kasi ang ganda ng pagkagawa ng pera eh. Di ba? Parang totoo. So nakipag-conspire ka sa illegal act or sa illegal activity na ginagawa dyan sa recto. Pare-pareho lang kayo mga illegal. Nakita nyo mga kababayan kung gaano katalamak itong gobyerno ng Bangag Administration. Sabi ko nga, pwede siya mag-ask ng permission sa Bangko Sentral ng Pilipinas o hiramin niya muna ang tunay na pera na mga ninakaw nila, ninakaw ni Bangag, ninakaw ng gobyernong Bangag na ito. Hindi gumawa-gawa sila ng pulidong maganda na paggagawa ng peking pera. Diba? So mismo ang gobyerno, alam naman natin na ang gobyerno mismo ang gumagawa ng illegal, nangidnap kay Pangulong Duterte, gustong patayin si Zaldico, gustong gorgorin si Harry Roque, gustong gorgorin si Marlica. So itong gobyerno ni Marcos Jr. ay wala nang sinusunod na batas. Lumalabas mismo, huling-huli mismo sa bunganga nila na sila ay gumagawa ng perang peke. O babalikan natin, ang dating NBI director ay naghamon sa akin na kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin si Marlica. It's like saying, pag puno na ang salop, patayin na si Marlica. So itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, ito kaya Mabanta, masyadong punong-puno ng drama. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ang ginagawa ni Marcos Jr. ay manggipit, mang-abuso ng kapangyarihan. At ito naman si Babanta ay isa sa biktima dahil naging posible talaga na naging kailangan niya ng pera. Kasi hindi naman, mamaya basahin natin, ay tignan natin kung ano yung mga sinabi niya no, tungkol doon. May sulat siya, may open letter siya kay Marcos Jr. Ang problema kasi dito, sa ginagawa, later on, pag inimbestigahan niya, okay, pag inimbestigahan nila, yung issue nito kay Babanta at lalabas din yung imbestigahan din kung saan pinagawa ni Matibag yung fake money, papatawag kung sino yung inutusan niya, sino yung kinontrata niya, di ba, na gumawa ng pera sa recto. Kasi gusto nilang lusutan. Yung sinasabi ni Attorney Guanzon, yung question ni Attorney Guanzon, akala ko ba wala naka-frozen ang account ni Tambalislos? Paano kayo nakapag-produce ng 75 million pesos na pauna? Yun yung punto.